2 linggo na. Wala pa ring update. Hindi pa rin natatagpuan si Yula. Napakalabo ng mga narinig kong balita. Wala raw talagang nahahanap ang mga pulis at ang mga rescuers. Higa, suko na sila sa paghahanap. Hindi rin naman kasi natin sila masisisi. Mahigit 2 linggo na. Wala pa rin maski palatandaan man lang. Nakausap po ba ulit ng mga pulis? Yung mga taga-baryo sa paanan ng bundok? Ganoon pa rin ang sinasabi nila. Gaya pa rin ang sinabi nila sa atin nung huling punta natin. Hindi raw nila alam kung saan ang team ni Iola. Hindi ko talaga maintindihan ang statement nilang yan, Tito eh. Paano hindi nila alam? Doon nga tumuloy sa baryo nila ang mga researcher. Kahit naman ako ay kanya din ang iniisip ko, Dexter. Napakalabo ng mga statement nila. Dumating at tumuloy nga sina Iola sa baryo na yon. Umakyat ng bundok kapag umaga hanggang hapon para gawin ang trabaho nila. Tapos bumabalik sa baryo bago gumabi. At nakapagtataka, bigla na lang naglaho ang team. Hindi sila lumabas isang umaga para mag-almusal o lumakad papuntang bundok. Basta naiwan lang ang mga gamit nila sa tinutuluyan nilang kubo. At wala pa ring mahanap ang mga rescuers sa paggalugad nila sa bundok. Wala pa rin talaga eh. Ilang beses na tayong sumama sa kanila pero wala si Iola. Bumabalik din ang mga rescuers at pulis sa bundok kahit wala tayo. Pero wala rin silang natatagpuan. Diyos ko naman, saan na ba kasi sila nagpunta? Ba't bigla na lang silang naglaho ng ganon? Oo nga pala, Tito. Kailan po kayo babalik doon? Bukas babalik ako. Nakahingi kasi ako ng dagdag na leave sa trabaho ko. Isama niyo po ulit ako, Tito. Ha? Hindi ba may trabaho ka na? Ayos lang po. Wala rin naman kasi kaming malaking project ngayon sa studio. At saka, mapapangasawa ko ang anak niyo. Hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangan kong tumulong sa paghahanap kay Yula. Maraming salamat talaga, Dexter. Sige, bukas din ay alis tayo ng mga 3:00 ng madaling araw. Punta ka na lang dito sa bahay. Sige po, Tito. At saka, magpahinga po muna kayo ngayong gabi. Mag-ipon kayo ng lakas. Maraming salamat, Dexter. Ikaw din. Magpahinga ka rin ng maayos. Sana talaga mahanap na namin si Yula. Sana walang nangyaring masama sa kanya. Mahigit 2 linggo na silang nawawala. Alam kong malabo na. Pero sana talaga ayos lang ang mahal ko. Alam mo, ikaw matanda ka. Rinding-rindi na ako sa'yo. Ilang ulit ko bang kailangan sabihin hindi ako maniniwala dyan sa mga kalimonyo ang sinasabi mo? Si Mama? Kaaway na naman si Manang Desa. Ay nako, isa pang problema to. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. 2009 nang mawala ang girlfriend ko. Mula sa amin sa Agusan ay bumiyahe pa Batangas si Yula para sa isang wildlife research project. Yun kasi ang kanyang trabaho. Hindi yun ang una niyang pag-alis papunta sa mga liblib na lugar, kaya kampante kami ng kanyang ama. Subalit, iba ang kinahantungan ng lakad niyang yun. Bigla na lang kasi siyang nawala kasama ng buo nilang team. At dahil sa pagkawala niyang yun, gumuho ang pangarap naming makapagpakasal at bumuo ng masayang buhay. Bago ko nga po pala makalimutan, ako si Dexter, 42 years old na po sa ngayon. Isang audio engineer ngayon dito sa Pasay. Ma, ano na naman po bang problema dyan? Ba't nag-aalburuto na naman po kayo? Eh paano kasi itong huklubang to eh? Kung ano-anong kababalaghan na naman ang pinagsasasabi. Noong mga panahong yun, nakatira kami sa isang baryo sa Pampanga. Hindi naman po liblib talaga. Ilang minutong biyahe lang mula sa bayan, pero medyo magkakalayo ang maliliit pero sementadong kabahayan. At sa baryo namin ay may isang kakaibang matanda. Nakatira siya sa isang maliit na kubo.
Sinasabing isa siyang dating albularya na nabaliw matapos isumpa ng kung anong elemento. Madalas siyang nagpapalakad-lakad sa kung saan-saan at kung ano-ano ang sinasabi. Maniwala ka sa akin, Aida. May nakikita akong madilim na bumabalot dito sa inyong bahay. May mangyayaring hindi maganda sa inyong pamilya. May mangyayaring masama dito sa anak mo. Pinagbabantaan mo ba kami, ha? Pinagbabantaan mo ang anak ko? Anong masamang mangyayari ba yung sinasabi mo? Kung makapagsalita ka, akala mo, alam na alam mo ang mangyayari pa lang, ha? Sinasabi ko sa yung demonyo ka. Walang ibang nakakaalam sa mga mangyayari sa hinaharap, kundi ang Panginoon at ang Panginoon lang. Ma, huminahon ka nga. Nakabulyaw ka na naman eh. Kakainis tong matandang to eh. Manang Desa, pasensya na po kayo Pero pwede po bang umalis na muna kayo? Galit na po kasi Kunin mo ito, Iyo. Dalhin mo kung saan ka man pupunta. Makakatulong yan para protektahan ka sa mga masasamang elemento. Talagang nananadya kang hukluban ka, ha? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Walang ibang makakasalba sa atin kundi ang Panginoon lang. Huwag mong malapit-lapit sa amin yung mga gawang demonyong bigay mo, ha? May inabot si Manang Disa na isang botelya ng langis. Kulay dark brown po ang bote na yon at kasing liit lang ng lalagyan ng gamot. Tatanggapin ko sana, pero bigla yung hinablot ni Mama. Hinagis niya yon sa isang bahagi ng bakuran namin. Tumama sa bato na nasa tabi ng isang tanim niyang luya. Nabasag ang bote at kumalat ang langis sa lupang may pananim. Ako'y nagmamalasakit lamang para sa inyo nitong anak mo, Aida. Pwede mong sabihin ang kahit na anong gusto mong sabihin. Pero kung kinakailangan, hindi ako mag-aatubiling tulungan kayo. Hanapin at tawagin niyo lang ako. Hinding-hindi namin kakailanganin ang tulong ng isang katulad mong alagad ni Satanas! Ma, ano ba? Tama na po. Lumayo na yung matanda. Tara na sa loob. Ay, kahit kailan talaga nakakabwisit yung baliw na yon. Tingnan mo, sinabuyan pa ng langis yung isang puno ng luya. Baka mamatayan, sayang din. Ma, si Manang Desa ang nag-abot ng bote. Pero ikaw ang naghagis niyan dyan. Kapag namatay ang luya, kasalanan mo. Pwede mo naman kasing wag na lang hablutin at ihagis yung bote na yan eh. Ganon. Kasalanan ko pa ngayon. Sino bang bigla nilang sumulpot dito at kung ano-anong pinuputak? Hindi ba yung matandang yun? Kung may kasalanan man kung bakit masisira tong hapon natin, walang iba yon kundi ang... Tama na, ano ba? Nakakatuliling na yung boses nyo eh. Ang laki-laki na ng problema ko ngayon, dumadagdag ka pa. Nawawala si Yula at hindi pa siya nahanap. Pwedeng napahamak na siya ron sa kasukalan ng bundok. Tapos dyan lang iniinit ng ulo nyo? Anak, pasensya naman. Bisep. Pagkapasok ko ng bahay, dumiretso ako sa kwarto. Nagsimula akong maghanda ng mga gamit ko. Tinatawag ako ni Mama pero hindi ako umiimik. Patuloy lang ako sa ginagawa. Pasado 7:00 na nang lumabas ako para kumain. Sinigurado ko muna na kalmado na ako bago humarap ulit kay Mama. Pasensya na po, Ma. Napakagulo lang kasi talaga ng isip ko ngayon. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa iyo, Dexter. Ang simpleng problema kay Manang Desa, pinapalaki ko pa. Ayan tuloy. Nakagulo pang lalo sa isip mo. Ay, oo nga pala. Kumusta na ro bang paghahanap kay Yula? Ayun na nga po. Hindi pa rin siya nahahanap. Pati yung 4 pa niyang kasamahan. Wala rin. Ginalugad na ng mga rescuers yung bundok at gubat. Kaso wala talaga. Balita ko nga po. Ititigil na yung search and rescue eh. Ano na ro bang balak ni Jerome? Bukas, aalis po kami ni Tito Jerome. Pupunta ulit kami sa Batangas. Mga 3:00 ng madaling araw. Babiyahe kami. Ay, ganun ba? Huwag mong kalilimutang manalangin sa Panginoong Jesus, ha, anak? Dalhin mo yung maliit nating Biblia. Ibulsa mo palagi. Manampalataya ka lang. Manalig ka sa Panginoon natin. Tutulungan kanyang mahanap si Yula.
Si Mama Aida ay isang classic na relihiyosa. Walang palya sa simbahan at pananalangin. Araw-araw nagbabasa ng Biblia. Lagi rin akong pinapangaralan tungkol sa mga salita ng Panginoon. Pero dahil nga classic na relihiyoso, siya rin yung mapanghusga at mapangmata sa iba. Lalo na roon sa mga taong iba ang pananampalataya at paniniwala. Ito ang mismong dahilan kung bakit palaging mainit ang dugo niya kay Manang Disa. Si Manang Disa na naniniwala sa mga nilalang na hindi karaniwang nakikita nating mga tao. Hindi nga po pala ako sigurado kung kailan ako makakauwi. Makaabutin kami ni Tito Jerome ng ilang araw ron. Naiintindihan ko, anak. Pero sana hindi kayo matagalan. Sana mahanap niyo kagad si Yula. Sana nga po, Ma. Sana talaga. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy ko na ang pag-iimpake ko. Hinanda ko pati ang mga gamit ko sa mountaineering, kasama na roon ang military knife ko. Ito po yung kutsilyong parang punyal na ginagamit ng mga sundalong Amerikano. Sa papa ko pa iyon noong nabubuhay pa siya. Madalas ko yung dala kapag namumundok ako. Kapansin-pansin ding may nakaukit na mga salitang Latin sa hawakan ng patalim na yon. Opo, classic na relihiyoso si Mama, pero iba si Papa. Naniniwala siyang posibleng may katuturan ang mga sinaunang paniniwala. Gaya na lang ng pag-iral ng mga kakaibang nilalang at ng mga karunungang labas sa agham at Kristyanismo. Sa wakas, tapos na rin ako mag-empake. Matutulog na ako kagad para magising na maaga. Mag-alas 9 pa lang nahiga na ako. Sinet ko ang alarm ng cellphone ko ng alas 2 ng madaling araw. Nakatulog naman ako agad kasi pagod na pagod din ako nung araw na yon. Mahimbing at malalim naman ang naging tulog ko ng mga unang oras, subalit pagsapit ng alauna, bigla na lang akong nagising. Ano ba to? Bakit bigla na lang akong nagising ng walang dahilan? Kakaalauna pa lang eh. Hindi naman ako binabangungot. At saka bakit parang kinikilabutan ako? Ba't ba ako nakakaramdam ng ganito? Makainom nga muna ng tubig. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Uminom ako ng tubig sa may kusina. Lumakad ako papuntang sala kasi naroroon banda ang pinto ng kwarto ko. Pero natinginan ako nang maramdamang may tao sa bakuran. Naroon sa may harap ng bahay. Sino kaya yun? Parang may nagmamasid sa akin mula sa labas. Pero bakit ganito? Parang tagos na tagos sa buto-buto ko ang titig niya. Ilang sandali rin akong naistatwa sa kinatatayuan. Nakatitig lang ako sa bintanang nasa tabi ng pinto ng sala. Sarado yun at may nakatabing na kortina, kaya di ko maaninag kung sino ang nasa labas. Gayunpaman ay ramdam na ramdam ko talagang may kung sino roon. Bahala na. Titingnan ko lang kung sino ang nandun. Magdadala ako ng itak. Bumalik ako sa kusina at kumuha ng itak na panghiwa ng karne. Pagkatapos ay pumunta ako sa sala. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Agad sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin. Nanuot yun sa kalamnan ko hanggang buto. Ganoon pa man, nilakasan ko ang loob ko. Sumilip ako sa labas. Noon din ay nakita ko ang isang napakapayat na matandang babae. Abot hanggang bewang ang puti at magulo niyang buhok. Nakatitigan ko ang bilog na bilog niyang mga mata. Manang Desa? Kayo lang naman pala eh. Ay, akala ko kung sino na. Ano pong ginagawa niyo rito? Lagpas sa ating gabi na. Pasensya na iyo, pero hindi kasi talaga ako mapalagay para sa kaligtasan ninyo. Lalo na sa iyo. Ano po ba kasing ibig niyong sabihin, Manang? Kahapon niyo pa sinasabi yung tungkol sa kung anong masamang mangyayari sa amin ni Mama eh. May nakikita kasi akong pangkitain. May kadilimang nagbabadya sa tahanan ninyong mag-ina.
malalagay ka sa matinding panganib. Anong panganib po ba kasi yan, Manang? Linawin niyo naman po kasi. Para naman makapaghanda ako ng maayos. Kinakabahan akong lalo sa inyo eh. Aalis pa naman ako mamaya. Hindi pa malinaw sa akin ang ibig sabihin ng nakita kong pangitain. Pero sandali, ikaw ba'y saan pupunta? Papunta ako sa isang bundok sa Batangas. Nawala kasi ang kasintahan ko, Manang. Hindi pa natatagpuan ang buong grupo nila ron. Ay naku, Diyos ko. Kailangan mong maghanda ng maigi iyo. Kailangan mong mag-ingat. Hindi malabong doon mo nga maharap ang sinasabi kong panganib. Talaga po? Pero nakailang balik na po kami ron ng tatay ng kasintahan ko. Wala namang masamang nangyayari sa amin. Nawala ang nobya mo. Ibig sabihin, may panganib doon. Kung babalik at magpapatuloy kayo sa paghahanap, hindi malabong makaharap ninyo rin ang panganib na yon. Ano naman pong pwede naming gawin kapag nakaharap ko na ang panganib na yon? Natahimik ang matanda. Kita kong lumigid ang kanyang mga mata sa paligid hanggang sa napatingin siya sa tanim naming luya. Napalingon din ako roon. Nagtaka ako nang makitang tuyot na ang isang tanim naming luya. Yun ang mismong tinamaan ng hinagis na bote ng langis ni Mama. Kita ko rin naroroon pa ang basag na botelya. Yan. Yang luya. Makakatulong sa iyo yan. Yang luya? Ano naman pong may tutulong yan sa akin, Manang? Mukhang namatay na yan, gawa ng langis eh. Patay na ang dahon. Pero bunutin mo ang luya sa ilalim. Makikita mo ang sinasabi ko. Sige po. Duda man sa sinasabi ng matanda, sinunod ko pa rin siya. May bahagi pa rin kasi sa kalooban ko na nagsasabing baka may katuturan ng kanyang sinasabi. Kaya naman agad kong hinukay ang patay na luya at sa gulat ko, nakita kong buhay na buhay pa pala ang mismong mga luya sa ilalim ng lupa. Subalit, katakatakang ito ay kulay itim. Itim? Bakit kulay itim tong mga luya? Ang luya ay mabisang pangontra sa ibang mga elemento at itim na salamangka. Kayong nabahira ng mga yan ng pangontrang langis, maaari mong isiping nadagdagan ang bisa nito. Kunin mo lahat ang mga luyang yan. Hatiin mo. Ang kalahati ay iwan mo rito sa inyong bahay. Ang kalahati naman ay dalhin mo. Paano ko naman po gagamitin ang mga to, Manang? Mula sa dadalhin mong kalahati ay pumutol ka ng konti. Itali mo yon sa katawan mo. Pwede mong ilagay sa lubid at gawing kwintas o pulseras. Pwede mo ring itali sa bewang mo. Pumutol ka pa ng konti. Ipahid mo sa mga patalim na dadalhin mo. Mabisa rin ang katas niyan bilang lason sa ibang mga nilalang. Anong mga nilalang po bang tinutukoy nyo? Mga engkanto po ba? Engkanto, Oh. maligno, at aswang. Sandali akong nanlamig sa mga sinabi ni Manang Disa. Nanuyo ang lalamunan ko. Sa di malamang dahilan naisip ko bigla paano kung nakuha ng mga ganong elemento ang kasintahan ko. Natauhan lang ako nang mapansing lumalakad na palayo ang matanda. Kapag nakabalik ka na at kung kailangan mo ng tulong, hanapin at tawagin mo lang ako. Nanatili akong tahimik. Hinatid ko lang siya ng tingin hanggang sa maglaho siya sa madilim na gabi. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ako kinakabahan at kinikilabutan ng sabay? Bahala na. Susundin ko na lang mga sinabi ng matanda. Wala namang mawawala eh. Pero kailangan, hindi ito malaman ni Mama. Inayos ko ang pinagtamnan ng luya. Tinabunan ko yun ng lupa tapos niligpit ko na rin ang basag na boteng naroroon. Pagkatapos pumasok na ako. Hinati ko nga ang mga itim na luyang nakuha ko. Ang kalahati nilagay ko sa baunan, tsaka tinago ko sa ilalim ng kama ko. Ano na nga ba yung sabi ni Manang? Babali ako ng konti sa luyang to para gamitin. Alam ko na. Papahiran ko ang military knife ni Papa. Tapos, gagawa na rin ako ng parang habak. Piniga ko ang luyang itim at pinahin ko sa patalim ng military knife.
Kita kong itim na itim din pati ang katas nito. Pagkatapos pumutol pa ako ng konti, nilagay ko yon sa isang maliit na panyong pula, tsaka tinali ko yon ng maigi. Nilagyan ko pa iyon ng mahabang lubid at tinali ko sa bewang ko. May natira pang luya. Nilagay ko yon sa isa pang baunan at nilagay sa bag na dadalhin ko paalis. Ayan, ngayon, handa na ako. Magbibihis na ako nang makaalis na. Aalis ka na ba, anak? Ma, ikaw pala. Bakit po kayo gumising? Maaga pa eh. Siyempre, hindi ka pwedeng umalis nang hindi nagpapaalam ng maayos sa akin. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Wala po. Wala lang po, ma. Masyado lang akong na-focus sa paghahanda. Oh siya, ipaghahanda muna kita ng kape at makakain. Magbihis ka na dyan. Sige po, ma. Nagbihis nga ako. Pagkatapos ay nagkapi ako at kumain. Pagsapit ng 2:30 ay nagpaalam na ako kay mama. Dumiretso na ako sa bahay ni Yula kung saan naghihintay ang kanyang papa na si Tito Jerome. Handa ka na ba, Dexter? Opo, Tito. Handa na ako. Rekta Batangas na po ba tayo? Oo, didiretso tayo sa police station, Hilton. Agad kaming bumiyahe ni Tito Jerome. Ginamit namin ang SUV nila. Tuloy-tuloy kaming bumiyahe. Nakarating kami sa pakay naming lungsod sa Batangas ng pasado 8:00 ng umaga. Hinarap naman po kami ng mga pulis na kasama sa paghahanap. Sinabi nila ang mga bagay na alam na namin. Ginalugad na ng mga pulis at rescuers ang bundok at gubat at hindi talaga mahanap ang grupo ni Yula. Walang alam ang mga taga-baryo sa paanan ng bundok. Sinabi rin nilang itinigil na nga ang search and rescue operation. Nakakainis to. Walang silbing mga parak. Ang dami nilang tumulong sa paghahanap. Wala man lang silang nakitang maski isang kagrupo ni Yula. Hayaan mo na sila, Dexter. Ang mabuti natin gawin ngayon ay tayo na lang ang magkusang bumalik sa bundok. Wala rin naman tayong maasahan sa mga yun. Oo nga po pala. Ano nang sabi ng office ni Yula? Babalik din daw sila rito. Pero bukas pa sila makakarating. Magdadala raw sila ng dagdag rescuers. Ang kaso, hindi naman po tayo pwedeng tumunganga na lang at maghintay ng bukas. Yun nga mismo. Sige, pumunta na tayo sa may bundok. Pagkarating natin sa paanan, magtanong-tanong na lang tayo ulit sa mga tao. Doon na rin tayo mananghalian. Mula sa lungsod, bumiyahe kami ng mga kalahating oras ni Tito Jerome. Pagkatapos ay lumakad kami ng halos 2 oras para marating ang baryo sa paanan ng bundok. Pasado 11:00 na po ng umaga noon kaya sumilong na muna kami sa ilalim ng isang puno at kumain. Malapit po kami noon sa isang ilog. Tanaw namin ang mga kabahayan ng baryo sa may di kalayuan. Ang bundok, payapang-payapa kung titingnan. Pero, bakit ba ako kinukutuban ng masama? Ngayong tinitingnan ko yan, ilang ulit ko naman ang pinagmasdan yan kada balik namin dito. Napalingon din ako sa malapit na bundok. Hindi ito ganun kataas pero napaka-berde ng kulay. Kahit sa malayo pa lang halata mo ng punong-puno ng mayayabong na mga halamanan, damuhan at kakahuyan. Ilang ulit ko nang napagmasdan ang bundok na yon, pero sa pagkakataong yon may nararamdaman akong di maipaliwanag na kaba. May kung anong mabigat talaga sa pakiramdam ko. Dati naman, purong pagkabahala lang kina Yula ang nararamdaman ko kapag tumititig ako dyan. Bakit ngayon? Parang may bumubulong sa akin na mag-ingat pang lalo. Parang may nagsasabi sa akin malalagay kami sa matinding alanganin. May problema ba, Dexter? Tito? Ano bang iniisip mo habang nakatitig dyan sa bundok? Hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Pasensya na ho, Tito. Kinukutuban lang kasi ako ng masama. Pakiramdam ko, may kakaibang mangyayari sa pag-akyat natin ulit dyan para hanapin si Yula. Anong kuto ba yan? Hindi ko pa pumatukoy kung ano talaga eh. Basta parang may bumubulong sa akin na mag-ingat. Magandang tanghali. Pasensya na kung sisingit ako sa usapan ninyo. Pero pwede ko bang malaman? Akyat kayo ulit sa bundok?
Napahinto kami sa pag-uusap at sa pagkain nang may lumapit sa aming isang lalaki. Naalala ko yun. Yun na yata ang pinakamadalas naming makausap tuwing nagpupunta kami ron sa baryo para maghanap. Bagamat wala rin siyang malinaw na impormasyong nasasabi. Sa tansya ko ay nasa 30 anyos na ito. Merong lumang gomang bota ang mga paa. Medyo magulo ang gabatok na buhok. Nakasuot ng kupas na pulang t-shirt. Ang pantalong maong ay nakarolyo pataas ang mga binti. Oo, aakyat kami ulit para hanapin yung mga nawawalang researcher. Kayo lang? Hindi nyo kasama ang mga pulis? Oo titigil na raw sila sa pag-search and rescue. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin silang mahanap na anumang lead. Kailangan nyong mag-ingat ng maigi kung ganun. O mas mabuti kung huwag na kayong tumuloy. Hindi nyo alam ang panganib na naghihintay sa inyo ngayon. Teka iyo, ano bang ibig mong sabihin? May alam ka ba kung bakit nawawala ang anak ko at ang mga kasama niya? Bakit naman hindi ka nagsalita agad? Hoy! Saan ka pupunta? Sandali lang! Basta mag-iingat kayo! At sana matagpuan ninyo sila ng buhay! Naistatwa kami sa kinauupuan ni Tito Jerome. Hindi manguya ng mga isip namin ang mga sinabi ng kakaibang lalaki. Idagdag pang kakaiba rin ang titig niya sa akin habang nagsasalita. Pakiramdam ko ay bumabao ng tingin niya hanggang sa kaluluwa ko. Gusto pa sana namin siyang kumbinsihin magsalita pero mabilis na siyang nakalayo. Tumitindi ang kaba ko. Ano kaya ang gustong ipahiwatig ng taong yan? Ewan ko po, napakagulo niyang kausap Magtanong-tanong pa po siguro tayo rito, Tito. Baka sakaling may makuha tayong impormasyon. Pagkatapos mananghalian, agad nga kaming nagtanong-tanong ni Tito Jerome. Lumakad kami sa mga kabahayan. May nakita kaming tindahan doon. Nagtanong kami sa mga nakatambay na mga taga-baryo at kahit sa tindera. Pero hindi sila sumagot ng maayos. Sinabi lang nila mag-ingat nga raw kami sa pag-akyat. Ganun lang din ang sinabi ng iba pang mga taga roon na nakausap namin. Manang, magtatanong lang naman po sana kami kung ano ba talagang... nakakainis na to. Ayaw talaga nilang magsalita. Wala po tayong makuhang anumang impormasyon. Pansin ko lang, Dexter. Lahat sila. May kung anong kinatatakutan. Siguro nga may tinatago sila. Pero nararamdaman ko kasing takot ang nagtulak sa kanila para maglihim ng ganyan. Napapansin ko rin po yan, Tito. Ang tanong na lang ngayon ay, ano kayang kinatatakutan nila? Teka nga, di ba yun yung lalaki kanina? Oo nga no. Minamatyakan ba niya tayo? Nakakainis. Mabilis na naman siyang lumayo. Gusto ko siyang habulin at kumprontahin sa tutunan. Pero wala na tayong oras para ron. Pag-alauna na ng hapon, kailangan na nating umakyat. Kaya nga po mahirap kung aabutin tayo ng gabi sa daan. Kailangan nating makabalik dito sa baba bago lumubog ang araw. Sige na, lumakad na tayo. Mag-aalauna na nang lumakad kami paakyat ng bundok. Sa nalaman namin, nasa 1 oras mahigit lang para marating ang tuktok. Sa isip namin sakto na yon para magalugad namin ang lugar at makababa bago mag-alas 5:30. Habang naglalakad nga ay palingon-lingon kami baka sakaling mamataan namin sina Yula sa kung saan. Tahimik at payapa ang bundok. Walang katao-tao sa paligid. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Yola. Hindi nga pinupuntahan ng mga turista tong lugar na to. Tsaka, wala na nga akong nakikitang mga pulis o rescuer sa paligid. Huwag na po nating asahan ng mga iyon. Magpatuloy na lang po tayo. Nagpatuloy nga kami sa paglakad ni Tito Jerome. Hindi naman mahirap akyating ang bundok na yon. Hindi naman masyadong matarik at masukal. May bangin pero madali namang iwasan. Kung may masukal mang bahagi ay may saktong trail naman para malusutan. Sa unang mga minuto maayos naman ang paglalakad namin. Yun nga lang ay wala pa rin kaming makitang anumang palatandaan ng grupo ni Yula. Hanggang sa lumipas ang mga kalahating oras. Ano tong nararamdaman ko? Ba't bigla na lang akong nanlalamig?
May problema ba, Dexter? Bakit ka napahinto? Bigla na lang po kasi akong kinilabutan ng kakaiba. Pakiramdam ko, may kung sino sa paligid. May tao pa yata rito. Mukhang meron niya. May kumakalis-kus doon. Tingnan mo, gumagalaw ang mga halaman doon. Sino nandyan? May tao ba dyan? Hindi mo kailangan na magtago ng ganyan sa amin. Huwag ka mag-alala. Hindi kami masasamang tao. Walang sumasagot. Teka, lapitan ko. Lumakad si Tito Jerome papunta sa halamang nakita naming gumalaw. Agad din naman akong sumunod sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Nakikiramdam lang ako habang naglalakad at nakatitig sa halamanan. Hindi pa man kami tuluyang nakakalapit doon ay naramdaman ko na lang na may mainit sa bewang ko. Ang luyang nakatali sa baywang ko. Umiinit. Ano nangyayari dito? Sino ba kasing naan dyan? May tao ba dyan? Huwag ka kasing matakot. Hindi naman kami masasamang tao eh. Hindi ka namin sasaktan. Naparito lang kami kasi may... Diyos ko. Tito, ano po nakita nyo dyan? Ba't kayo... tinamaan ng lintik. Anong klaseng hayop gubat yan? Daga ba yan o ano? Parang daga na aso. Ang laki! Nakita namin sa halamanan ng isang kakaibang hayop gubat. Itim na itim, mas malaki pa po iyon sa isang taong nakadapa. Subalit ang itsura naman ay aso na ang mukha ay parang sa daga. Isang tingin ko lang sa nilalang na yon ay binalot agad ako ng hilakbot. May kung ano kasing bumulong sa kalooban ko na matinding panganib ang dulot ng isang yon. Tito, tumakbo na tayo. Kailangan natin makalayo sa isang yan. Pero baka mas lalo tayong habulin yan kapag tumakbo tayo. Wala nang oras. Bilisan na natin. Takbo na! Hinila ko si Tito Jerome palayo sa halamanang yun. Tinakbo namin ang trail paakyat ng bundok. Hindi ako lumilingon pero dinig ko ang mga kaluskos na nakasunod lang sa amin. Dexter, bilisan mo pa. Mahabol niya tayo. Opo, Tito. Kainis, anong nilalang ba kasi yan? Huwag mo na kasi isipin kung ano yan. Ang mahalaga, makalayo tayo. Habang tumatakbo, maingat kong kinuhang military knife mula sa backpack ko. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo. Hindi na namin alam kung saan na ba kami napunta. Ilang sandali pa ay nakita kaming palikong daan. Doon kami lumusot. Tuloy pa rin sa paghabol sa amin ng asong mukhang daga hanggang sa napahinto kami ng... Hindi. Bangin, anong gagawin natin? Nagkamali kami ng liko. Sa harap namin ay isang bangin na siguro ay nasa 3 o 4 na palapag din ang taas. Makapal na kakahuyan ang nasa ibaba. Sa gilid naman namin ay isa pang bangin na paangat naman sa bundok. Nasa gilid na tayo ng bangin. Hindi rin natin makyat itong bahaging nasa gilid natin. Hindi na tayo makatakbo pabalik. Mukhang kailangan na po nating harapin yung hayop na yan. Ganun na nga. Maganda ka, Dexter. Binunot ko ang kutsilyo ko mula sa kaluban. Si Tito naman ay naglabas din ng kanyang sariling army knife. Noon din ay nakita kong napaatras ang kakaibang hayop habang nakatitig sa akin. Lalong nanlisik ang mga mata nito at nagngalit ang mga pangil. Naisip kong baka natatakot ito na makakita ng patalim. Subalit kabado pa rin ako dahil baka bigla na lang itong sumugod sa amin at hindi nga po ako nagkamali. Dexter, pasugod na siya sa'yo! Bahala na to. Hindi kami pwedeng mapano dito. Dahil lang sa isang malahalimaw na hayop. Kailangan naming mahanap si Yula! Ah! Tuloy-tuloy na sumugod sa akin ang asong mukhang daga. Wala na akong mapagpipilian. Tumakbo ako pasalubong sa kanya. Nakaumang ang military knife ko. Subalit nang magkakasalubong na kami at uundayan ko na siya ng taga, bigla na lang siyang umilag. Lumihis siya ng takbo. Hahabulin ko pa sana siya ng taga pero mabilis na siyang nakalundang papunta kay Tito Jerome. Tito! Ingat kayo! Ilang! Lumayan mo kung may halimaw ka! Yan! Yan!
Hindi! Tito! Sinubukan ni Tito Jerome na patamaan ng dala niyang patalim ang asong daga, subalit nagawa ulit nitong makailag. Tuloy-tuloy akong tumakbo pabalik para saklolohan si Tito. Sinugod at nakalmot ng asong daga si Tito sa dibdib. Napaatras si Tito at napaupo sa lupa. Hindi niya namalayang ilang pulgada na lang ang layo niya mula sa bangin. Lalo kong binilisan ng takbo ko. Tito! Kumapit ka! Hindi! Mahulog ako! Mahulog ako! Tito! Kumapit ka lang! Nagawang makakapit ni Tito sa mga damo, subalit muli siyang kinalmot ng asong daga. Nakabitiw si Tito Jerome at nahulog na nga siya sa bangin. Ako naman ay hindi ko napigil ang pagkusa ng katawan ko. Lumundag ako para subukin siyang abutin. Subalit hindi ko nagawang tansyahin ng maayos ang bigla ang kilos ko, kaya maging ako ay dumausdos na rin pababa. Aray, ang sakit ng braso ko. Ano ba kasing klaseng hayop yun? Pagkabagsak ko ay naitukod ko ang braso ko, kaya yun ay medyo sumakit. Mabuti na lang at madamo naman ang napagbagsakan ko, kaya di gaanong nasaktan ang katawan ko. Nasa likod ko pa rin ang backpack ko, bagamat di na ako sigurado kung kumusta ang mga laman nito. Nakita ko ang military knife ni Papa sa may di kalayuan. Pinulot ko yun at binalik sa bag ko. Tumingala ako sa bangin. Malayo-layo rin talaga nahulugan namin. Mahihirapan kaming makabalik sa taas. Mukhang kailangan naming humanap ng ibang daan pabalik sa baryo. Teka, si Tito Jerome, nasa na ba yan? Tito? Tito Jerome? Naririnig niyo po ba ako? Dexter! Nandito ako! Ayun siya. Napalingon ako nang sumagot si Tito Jerome. Agad naman akong tumakbo palapit sa kanya. Doon siya bumagsak sa madamo pa ring bahagi. Tito, ayos lang po kayo? Masakit ang isang binti sa at balakang ko. Pero mukhang mawawala rin ito. Maya-maya. Hindi naman ako napalian. Ang problema ko lang itong kalmot sa dibdib ko. At isang braso ko. Mahapdi kasi. Gamutin ko na po. May first aid naman po akong dala. Tapos magpahinga muna tayo rito. Tsaka na tayo humanap ng daan paalis kapag kaya nyo nang lumakad. Inasikaso ko nga po ang mga sugat ni Tito Jerome. Mabuti at hindi naman pala ganun kalalim ang mga yon at napatigil ko rin ang pagdurugo. Noong ibinabalik ko na ang first aid kit sa backpack ko ay napansin ko ang baunang may lamang luya. Naalala ko ang katakatakang pag-init ng itim na luya sa bewang ko nang nakarap namin ang asong mukhang daga. Naalala ko rin ang naging usapan namin ni Manang Disa bago ako umalis. Sabi ni Manang Desa, magagamit ko tong luya kapag nasa panganib ako. Sabi rin niya, malaking daga ang banta sa buhay namin ni Mama. Tapos kanina, uminit tong luya sa baywang ko habang kaharap ang isang nilalang na mukhang daga. Kung ganun, mukhang totoo nga ang mga sinasabi ni Manang. Anong meron sa baunang iyan? Luya po, Tito Jerome. Luyang itim. Luyang itim. Pati niya ako. Tsaka ano pang meron sa luyang yan? Binuksan ko nga ang baunan at pinakita ko kay Tito Jerome ang luyang itim. Sinalaysay ko rin sa kanya kung paano ko nakuha ang luyang yun. Sinabi ko pati ang naging usapan namin ni Manang Disa at ang kakaibang mga napansin ko nang may makaengkwentro kaming itim na hayop. Ingatan mo yung luyang yan, Dexter. Naniniwala po ba kayo sa mga sinabi ni Manang Desa? Sa totoo lang, hindi ako mapaniwalaan sa mga ganyang bagay. Pero may tiwala ako sa iyo. Kung ikaw mismo ay nakapansin ng mga kakaibang bagay, hindi ko yung pwedeng basta lang isang tabi. Hindi rin kasi pwedeng sabihin nagkataon lang ang lahat ng ito eh. Naisip ko tuloy ang mga kwento-kwentong narinig ko tungkol sa mga ganyang dilalang. Kwento-kwento? Oo,
Mga kwentong bayan tungkol sa mga engkanto at aswang. Naisip kong baka aswang yung aso sa itaas. Yung asong mukhang daga. Aswang ang hayop na yun. Lumalabas na ganun na. Kanina ko pa naiisip kung anong uri na hayop na yon. Pero wala talagang rumeristo sa utak ko. May nabanggit mo, mga bagay na yan. Naisip ko ng baka aswang yun. Ang kinakatakot ko lang, baka yun ang may kasalanan kung bakit nawala sila Yola. Natigilan ako sa posibilidad na nabanggit ni Tito Jerome. Hindi nga naman malabong ang aswang ang kumuha kina Yula. Maaring yun ang dahilan kung bakit hindi sila mahanap ng mga pulis at rescuers. Pwede rin yun ang dahilan kung bakit kami sinugod ng aso na mukhang daga. Kinakabahan po akong lalo, Tito. Sana lang talaga mali ang nasa isip niyo. Sana hindi aswang ang kumuha kina Yula. Hindi natin malalaman yan hanggat hindi natin sila nahanap. Sige na, lumakad na tayo. Galugarin natin ang bahagi ito ng gubat. Baka sakaling may mahanap tayong makakatulong sa pakay natin. Ayos na po ba ang binti niyo? Ayos na ko. Sige na. Huwag na tayo magsayang ng oras. Subukan natin galugarin itong gilid ng bangin. Mag-aalas 3 na po ng hapon noon. Lumakad nga kami at ginalugad namin ang pinagbagsakan naming lugar. Noong una ay wala kaming makita kundi purong makakapal na damo at malalaking puno. May ilang mga hayop gubat, ahas at ibon din. Gayunpaman, hindi kami sumuko. Nagpatuloy kami sa paglalakad-lakad. Dexter, may ilog dun sa unan. Siguradong yan din ang ilog na dumadaling malapit sa baryo. Ibig sabihin, pwede po tayong makabalik sa sibilisasyon kapag sinundan natin yan. Ganun lang ha. Tandaan natin ang bahagi ito. Dito tayo lulusot kapag kailangan. Nagpatuloy kami ni Tito Jerome sa paggalugad sa gubat. Sinundan nga namin ang mukha ng bangin. Ganun pa rin, wala pa rin kaming makitang kakaiba hanggang sa sumapit ang pasado alas 4 ng hapon. Teka, Tito. Tingnan niyo po ron. May kuweba. Kuweba? Saan ba? Doon po, sa ibaba ng bangin. Yung nasa likod ng punong talisay. Wala naman akong nakikitang puno dyan sa tinuturo mo eh. Puro damo lang at isang malaking bato. Nagtaka ako sa sinabi ni Tito Jerome. Sigurado naman kasi ako sa nakikita ko. May isang puno ng talisay malapit sa paanan ng bangin. Sa likod ng puno ay may isang yungib. Ang kaso di talaga yon makita ni Tito kahit ano ang gawin niya. Hanggang sa naramdaman ko na namang bahagyang uminit ang luyang nakatali sa bewang ko. Doon may naisip ako. Sandali lang po, Tito. May gagawin ako. Ano bang kinukuha mo dyan sa bag mo? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero mukhang pinaglalaroan tayo ng kung ano. Ilagay niyo sa katawan niyo, Tito. Dapat madadampi sa balat niyo. Pwedeng kwintas, pulseras o itali niyo sa bewang niyo. Aka na. Text na rin. Ikwintas ko na lang. Kapag may nagbago sa nakikita niyo, ibig sabihin, pinaglalaroan nga po tayo. Ayos na to. Naisot ko. Diyos ko. Totoo nga. Nakikita ko na yung sinasabi mong kuweba. Kung ganon, may kung ano nga sa yungib na yun. Mukha itong sinasabi mong umiinit ang luya, Dexter. Nararamdaman ko rin. Kasing init ng batong nasikatan ng araw. Palagay ko, may katuturan niya ang mga sinabi sa iyo nung matandang dating albularya. Papasok na po ba tayo sa kuwebang yan? Maganda muna tayo. Pahingi pa ako ng konting luya. Ipapahid ko sa kutsilong dala ko. Tapos, magbulsa rin tayo ng luyang yan. Baka sakaling maggamit natin bilang pansaboy sa kung anumang halimaw. Gamit ang luyang itim ay agad kaming naghanda ni Tito Jerome. Pinahiran nga niya ng katas noon ang dala niyang patalim. Maski ang military knife ni Papa ay nilagyan ko rin ulit. Pagkatapos ay hiniwa-hiwa namin sa maliliit at maninipis na mga piraso ang natitirang luya. Medyo marami pa naman yun. Tapos binulsa namin. Nilapag din namin ang mga dala naming backpack. Tanging mga patalim at maliliit na flashlights lang ang dala namin para di kami mahirapang kumilos sa loob ng yungib. Handa ka na, Dexter?
Opo. Tara na po sa loob. Mag-ingat po tayo. Maingat kaming lumapit at pumasok ni Tito Jerome sa yungib. Sinalubong kami ng manipis at mahina pero napakasangsang na hangin. Kung ikukumpara ay katulad yon ng amoy ng hangin na dumaan sa laksalaksang mga bulok na bangkay. Wala nang paglagyan ng kaba, kilabot at pagkabahala ko. Walang dudang hindi nga po ordinaryong kuweba to. At pakiramdam ko, marami pa tayo makikitang kahila-hilakbot sa loob. Tara, bilisan natin. Oh, may natapakan ako. Lumakatok. Ano po ba yan? Oh, anak ng... Ulo! Ulo ng tao! Hindi lang po basta ulo yan, Tito. Ulo po yan ni Leo. Yung isang kasama ni Yula sa team. Hindi na talaga tama to. Pumasok na tayo. Sigurado na andito ka na ko. Na andito si Yula. Lumakad pa kami papasok ni Tito Jerome. Hindi nagtagal may nakita na kaming iilan pang mga bahagi ng katawan ng tao. May putol na braso, binti at mga laman loob. Kahit todo na ang takot ko noon, pinapalakas naman ng pag-aalala ko para kay Yula ang kalooban ko. Hanggang sa may marating kaming isang maliit na yungib sa loob ng kuwebang yon. Pumasok kami sa yungib at nadatnan namin ang isang babae. Nakasalampak sa isang sulok. Walang suot maski isang damit. Badet? Badet, ikaw ba talaga yan? Tulong! Tulong! Saklolo, ilabas niyo ako rito pakiusap! Tulong! Iya, ano bang nangyari sa'yo rito? Nasa lang ibang mga kasama mo? Si Yula, nasa ang anak ko? Halimaw! May mga halimaw po rito. Pinatay at kinain nila yung mga lalaki. Ang mga babae naman, minabay nila kami. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Mga hayop sila. Mga demonyo. Mga walang hiya. Humanda sa akin ang mga yon. Kapag nakita ko sila, papatayin ko sila. Tulungan niyo ako. Ayoko na rito. Itakas niyo ako rito, pakiusap. Huwag kang mag-alala, Iya. Itatakas namin kayo rito. Pero, nasaan mo na ang anak kong si Yula? Sabihin mo sa akin. Nasaan si Yula? Itatakas din namin siya rito. Ilalabas namin kayo. Nasa kabila. Nasa kabilang yungib. Siyang pinakaginamit ng mga demonyo. Pupunta ko si Yula. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad ay tumakbo ako palabas ng yungib na kinaroroonan ni Badet. Dinig ko ring tumakbo sunod sa akin si Tito Jerome. Tuloy-tuloy akong tumakbo hanggang sa may marating kami isang yungib sa bandang dulo ng kuweba. Yula! Yula! Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Yula, mahal ko! Yula! Diyos ko! Si Yula ka! Buhay pa po si Yula dito. Pero tulula siya. Mukhang hindi niya tayo nakikilala. Kailangan nating magbadali. Kailangan natin siyang ilabas kaagad dito. Ako na bubuan sa anak ko. Yung babae sa kabila, alalayan mo. Bilisan natin. Sige po, Tito. Binuhat nga po ni Tito Jerome si Yula. Gaya ni Badet ay wala rin siyang suot na kahit anumang saplot. Tulala at hindi po talaga makausap. Agad ay lumabas kami sa yungib na yun. Nauna ako sa pagtakbo, nakasunod lang sila sa akin. Didiretso na sana ako sa kinaroroonan ni Badet subalit napahinto ako nang may makita sa bungad noon. Mga pangahas! Ang lakas ng loob yung pasukin ang lungga namin! Tulong! Dexter, saklolo! Hindi. Anong klaseng halimaw yan? Sandali akong naistatwa sa kinatatayuan dahil sa nakita. Isang halimaw kasi ang nakaharang sa daan. Isa itong karimaharimarim na nilalang. Tao pero ang ulo ay kapareho sa asong daga na humabol sa amin. Medyo malaki rin ang pangangatawang nababalutan ng itim na balahibo. Ang malala, hawak nito si Badet. Duguan ang bandang dibdib at isang braso ng babae. Bitiwan mo yung babae! Sino ka para utusan ako, ha?
Sino ka para babuyin ang mga mahal namin sa buhay? Isa ka lang hamak na tao. Wala kang karapatang manduhan ako. Papatay ako kung kailan ko gusto. Kakain ako kung kailan ko gusto. Bubuo ako ng anak kung kailan ko gusto. Walang hiya kang hayop ka. Mamatay ka na. Mauna tong kaibigan mo. Ah! Wag! Hindi na ako nag-isip. Agad ay tumakbo ako pasugod sa halimaw. Kita kong aktong sasaksakin ng halimaw si Badet gamit ang matatalim na mga kuko. Noon din ay sinuot ko sa bulsa ko ang kaliwa kong kamay at kumuha ko ng 2 piraso ng luyang itim. Tinagis ko yun sa aswang. Lintik kang tao ka. Masyado kang pangahas. Pakialamero. Sa galit sa akin ng halimaw ay binitiwan niya si Badet at agad siyang sumugod para salubugin ako. Nakaumang ang patalim ko at ang mga kuko ng aswang. Alam kong mas malakas siya ng di hamak sa akin, pero malakas ang loob ko dahil sa itim na luyang sinabayan ng panalangin. Magkakasalubong na sana kami ng may isang kutsilyong hinagis mula sa likod ko. Tumama iyon sa binti ng halimaw kaya siya nadapa. Mga bisit kayo! Tito Jerome! Huwag ka nang tumugaga dyan. Hunaan mo na! Sa hudyat ni Tito Jerome agad kong inundayan ng taga ang halimaw. Natamaan ko siya sa may balikat. Hindi pa ako nakontento, pinagtataga at pinagsasaksak ko pa siya hanggang sa makita kong tuluyan na siyang nanghina. Noon din ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging isang halimaw, unti-unti siyang naging tao. Isang matandang kalbo na ang tuktok ng ulo at puti ang natitirang buhok sa gilid. Mga hangal kayo, hindi niyo ako mapapatay ng ganun na lang. Hindi! Pinahirapan mo ang kasintahan ko. Binaboy mo. Isa kang demonyo. Ngayon, narito ang ganti namin. Ah! Hindi! Hindi ko na pinigil ang sarili ko. Sinaksak ko ang matanda sa mismong gitna ng dibdib nito. Kita kong pilit pa itong pumapalag sa kamatayan, subalit hindi nagtagal ay tuluyan na rin itong huminto sa paggalaw. Dexter, ayos ka lang. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang po ako, Tito. Sandali lang. Aalalayan ko si Badet. Badet, halika na. Umalis na tayo dito. Kailangan na nating makauwi. Badet. Badet. Naku. Diyos ko. May problema ba, iyo? Wala na po siya, Tito. Patay na si Badet. Mukhang napinsala ang puso o baga niya. Nakakagalit ang aswang na yun! Bakit ba kailangan tong gawin sa mga tao? At bakit kailangan magkaganito ang anak ko? Tito, umalis na po tayo rito sa kuwebang to. Kailangan na nating maiuwi si Yula. Palihim na lang po natin sabihin sa mga pulis ang tungkol dito sa nakita natin. Magpapadala ako ng anonymous message. Mahirap na. Baka tayo pa ang maparatangan sa kademonyohang ito. Lumabas kami ni Tito Jerome sa yungib. Dala niya si Yula. Binalikan namin ang mga bag namin. Sinutan ko si Yula ng damit. Pasado 5:00 na po ng hapon noon at magtatakip silim na. Huwag tayo mag-iwan ng kahit ano rito, Dexter. Baybayin na lang natin ang gilid ng ilog hanggang sa makabalik tayo malapit sa baryo. Dumiretso tayo sa sakyan at umalis na rito sa sinumpang lugar na to. Diretso po siguro natin sa ospital si Yula, Tito. Para matignan siya kagad ng doktor. Iyo, kapag ba pumunta tayo sa inyo, makakausap natin yung sinasabi mong dating albularya? Opo, Tito. Nandun lang naman po yun sa baryo namin. Hindi siya mahirap hanapin. Kung gano'n, dumiretso na tayo sa inyo. Hindi ko alam. Pero parang gusto ko siyang unang tanungin. Kay Yula, pakiramdam ko malaki ang may tutulong niya sa atin. Mukhang tama kayo. Yan nga po ang mas tamang gawin natin.
Teka, Dexter. Tumingin ka ron. Sa may tawid ilog. Ha? Ano po bang meron? Siya na naman? Ano ba kasing kailangan sa atin ng lalaking yan? Hindi ko alam. Sumamang lalo ang pakiramdam ko. Halika na, lumakad na tayo. Binitbit nga ni Tito Jerome si Yula. Ako naman ang nagdala sa mga bag namin. Lumakad kami. Sinundan namin ang ilog at habang papalayo kami, kita kong nakatitig talaga sa amin ang kakaibang lalaki. Partikular na sa akin. Sinusundan niya kami ng tingin hanggang sa tuluyan na kaming makalayo. Hindi ko na po siya makita. Nakalayo na po yata siya ng husto. Huwag mo na siya masyadong isipin at bigyan ng pansin iyo. Unahin natin na makalis dito. Kailangan na natin makauwi agad. Nagpatuloy pa kami ni Tito Jerome sa paglalakad hanggang sa makalabas na nga kami ng gubat. Narating namin ang baryong nasa paanan ng bundok, subalit tuluyan na pong kumagat ang gabi noon. Madilim na sa paligid. Napakatahimik na rin ng baryo. Wala maski isang tao sa labas ng kanilang mga bahay. Gayunpaman, ramdam pa rin naming may nagmamasid sa amin, kaya naman tumuloy na kami sa sasakyan. Nakakabaliw tong lugar na to. May mga aswang at hindi mo maintindihan mga tao. Kaya kailangan na po talaga nating makaalis. Ako na po ang magmamaneho hanggang sa makarating tayo. Kaya mo ba? Wala pang masakit sa katawan mo? Kaya ko pa naman po. Magsasabi na lang po ako kapag kailangan nyo na akong palitan. Pinaandar at pinatakbo ko ang SUV ni na Tito Jerome. Bago pa man kami tuluyang makalayo sa baryo ay natamaan ng ilaw ng sasakyan ng kakaibang binata. Hinahatid kami nito ng tingin. Hindi ko na lang siya gaanong pinansin. Patuloy kong pinatakbo ang SUV hanggang sa makalayo na kami sa baryo. Pasado 6:00 na nang bumiyahe kami mula Batangas. Huminto lang kami noong mag-aalas 8 na para bumili ng makakain. Tapos balik na naman sa biyahe. Nakarating kami sa baryo namin ng 11:00 ng gabi. Manang Desa, nandito po pala kayo. Kanina ko pa pinapalayas tong huklubang to. Ayaw talagang umalis. Paulit-ulit ang sinasabi. Hihintayin ka raw. Ano ba kasing kailangan nito sa'yo, ha, Dexter? Kasama mo ba siya, iyo? Opo, Manang. Andyan po siya sa kanyang tatay sa loob ng kotse. Tamang-tama po. Gusto po namin siyang ipatingin sa inyo. Teka, Dexter. Ano bang sinasabi mo? Sino bang ipatitingin mo dito sa baliw na matandang to? Ma! Manahimik ka muna, pwede? Kung ano mang makikita mo ngayon, huwag ka munang destorbo. Pakiusap lang. Tinulungan ko si Tito Jerome na ibaba si Yula sa sasakyan. Kita kong nanlaki ang mga mata ni Mama Aida. Nabakasan ko siya ng pagtataka at pangamba. Si Manang Disa naman ay napailing. Ipasok niyo na siya sa bahay. Bilisan niyo. Ano ba kasing nangyayari? Ba't nagkaganyan si Yula? Ipapaliwanag ko sa inyong lahat mamaya, Ma. Sa ngayon, huwag ka na munang mangialam. Nasa alanganin ang buhay ni Yula. Ipasok niyo na siya. Ikaw naman, iyo. Maglagay ka ng luya sa pinto at mga bintana nitong bahay ninyo. Ano po? Bakit po? Para saan? May nakasunod sa inyo. Agad ng lamig ang kalamnan ko sa sinabi ni Manang Disa. Nagpalinga-linga ako. Noon din po ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na naman ang kakaibang binata. Kasama niya ang matandang dapat ay pinatay ko na. Hindi, Mare. Paano nila tayo masusundan? Wala na ba silang sakyan? Ipasok niyo na po si Yula, Tito. Bilis! Ako na pong bahala sa kanila. Oo, sige. Pumasok si Tito Jerome ng bahay. Karga pa rin niya ang kanyang anak. Dumiretso sila sa kwarto ko at sumunod sa kanila si Manang Disa. Ako naman ay tarantang pinaglalagyan ng luyang itim ang mga pinto at bintana ng bahay namin. Pagkatapos ay nanatili ako sa may sala. Hawak ko ang military knife ni Papa. Anak, Dexter, nakikiusap ako. Sabihin mo naman kung anong nangyayari. Naguguluhan na kasi talaga ako eh. Kinikilabutan ako sa mga kinikilos nyo. Aswang. Aswang!
Mga aswang ang dumagat kina Yula. Pinatay nila ang mga lalaki sa grupo. Ang mga babae naman, binaboy nila. Ginawa nilang parausan. Dexter naman eh. Magsabi ka nga ng totoo. Katang-isip lang yang mga nilalang na yan. Walang ibang may kapangyarihan kundi ang Diyos at ang Diyos lamang. At yun ang katotohanan. Kaya imposible yung sinasabi mo. Ano ba? Tumahimik ka na muna please. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Muntik na kaming mamatay ni Tito Jerome doon. Tapos sasabihin mong hindi totoo ang mga aswang? Totoo sila, ma. Totoo sila. Pero anak, wala sa Biblia ang... Masakit! Masakit! Si Yula. Taranta akong napatakbo papunta sa kwarto ko kung nasaan si Yula. Sumunod sa akin si Mama Aida. Pagkabukas pa lang namin ng pinto ay napahinto kami sa nakita. Si Yula nakatali sa kama ko. Nakadipa at nakabukaka. Wala rin siyang damit. Si Manang Disa ay hinihilot ang bandang dibdib at tiyan ng kasintahan ko. Anong ginagawa mo kay Yula? Ma, huwag ka muna kasing magulo. Paano hindi ako magiging magulo? Kung anong kabaliwan ang ginagawa ng matandang yan sa kasindahan mo? Ikaw naman, Jerome. Ba't mo pinapayagan na gawin yan sa anak mo? Manood kang maigi, Aida. Pagmasdan mo ang tiyan ni Yula. Sa sinabi ni Tito ay agad akong napatitig sa tiyan ng kasintahan ko. Noon din po ay nanlaki ang mga mata ko nang mapansing may kung anong gumagalaw mula sa loob. Maliit na bagay lang po yun pero kapansin-pansing malakas ang pagkilos. Tama na! Ayoko na! Napakasakit! Anong meron sa tiyan ni Yula? Bakit may gumagalaw dyan? Nabuntis ng aswang itong dalaga. Kailangan kong kunin ang namuong binhi sa loob ng kanyang sinapupunan bago pa ito maging sanggol. Nababaliw ka na ba? Isang malaking kasalanan sa mata ng Panginoon ang pagpapalaglag ng... May kumakatok. Huwag niyong papansinin at huwag niyong pagbubuksan. Sila yan. Sumasakit. Talagang ayaw nilang tumigil. Nagpatuloy sa ginagawa kay Yula si Manang Disa. Tuloy lang din sa pagkatok ang mga tao sa labas. Habang lumilipas ang mga sandali ay kapansin-pansing lalong nahihirapan ang mahal ko. Ayoko na. Tama na. Hindi ko na kaya. Saklolo. Masakit. Sobrang sakit. Dexter, tulungan mo ako. Dexter. Aray. Yula, mahal ko. Magpakatatag ka lang. Kaya mo yan. Hindi maganda to. Nauubos na ang lakas ko. Masyadong makapit ang bata. May pwede ba kaming magawa, Manang? Meron. Pero napakadelikado dito. Kailangan yung makahanap ng paraan para mapalayas yung mga aswang sa labas. Sila ang dahilan kung bakit lalo akong nahihirapan. Ayaw nilang mawala ang sanggol. Teka nga sandali. Kung mga halimaw yung nasa labas, hindi naman yata tamang humarap sa kanila ang anak ko. Gagawin ko. Iisip ako ng paraan. Papalayasin ko ang mga yan. Pero anak, Sasama ko, tutulungan kita iyo. Ma, dito ka na lang muna. Tumulong ka sa pagbabantay kay Yula. Kinuha ko sa ilalim ng kama ko ang tinago kong baunang may luya. Pagkatapos ay lumabas kami ni Tito Jerome ng kwarto. Bit-bit namin ang kanya-kanya naming patalim. Dumiretso kami sa may sala kung saan patuloy pa rin ang pagkatok ng kung sino sa labas. Tito, pigayin niyo po itong piraso ng itim na luya sa kamay niyo. Makakatulong yan para may panlaban pa rin kayo kahit mabitiwan niyo yung kutsilyo. Salamat, Dexter. Ngayon, ano pa kayang gagawin natin? Paano natin sila mapapaalis? Subukan muna natin silang lituhin at sindakin. Tapos, tsaka tayo sumalakay. Sampuyan natin sila nitong pinigang luya.
Hindi po magiging ganun kadali yun. Dalawa sila. Mag-ama o maglolo yata sila. Tama ka. Alanganin tayo. Kung susugod tayo tapos magkasama sila. Ganito na lang po. Lalabas ako sa likod bahay. Kukunin ko ang pansin nila. Kapag sumigaw ako, doon po kayo lalabas. Siguro ninyo ang malapit sa inyo. Pwede yan. Sige. Kuha ko. Lalabas na po ako. Kailangan nating magmadali. Mag-ingat kayo. Pumunta nga ako sa pinto ng kusina at agad na lumabas. Noon din ay dahan-dahan akong lumakad papunta sa may gilid ng bahay. Tama nga nakita ko kanina. Sila nga talaga yan. Yung aswang na matanda at yung kakaibang binata. Malamang aswang din ang isang yan. Ngayon, susugod ako. Kinikilabutan pa rin ako. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Bahala na to. Bumulot ako ng bato. Pinahiran ko yon ng katas ng luya. Sandali akong bumulong ng panalangin tapos hinagis ko yon sa mga lalaki. Kita kong tinamaan ng binata sa may balikat. Aray ko! Sakit to na! Sinong na dyan? Ayos. Nasa pulko yung isa. Umusok ang balat ng tamaan. Hayon anak! Hayon ang siraulong muntik na pumatay sa akin. Nakita na nila ako. Heto na yun. Talagang nakuha mo pang sumunod ditong matanda ka? Ano? Gusto mo talagang matuluyan ha? Manahimik ka. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin at sa pagkuha mo sa magiging ina ng mga anak ko. Ngayon, pagbabayarin kita! Nagbabago na siya ng anyo. Bahala na. Kahit nakita ko na ang malahalimaw niyang itsura ay nahintakutan pa rin ako. Dagdag pa sa kilabot ko ay ang pagbabago rin ng anyo ng binatang lalaki. Kitang-kita kong siya pala ang asong mukhang daga na humabol sa amin ni Tito Jerome. Lagot ka sa akin, tao ka. Hindi kita patatakasin. Tatapusin kita. Dami mong satsat. Gawin mo kung kaya mo. Pangit! Kita kong sumugod sa akin ang matandang nasa anyong aswang. Aktong susunod dapat ang asong mukhang daga subalit dinig kong nagbukas na ang pinto ng sala. Noon din ay nakampante ako. Nang papalapit na sa akin ang demonyo, agad kong hinagis sa kanyang isang piraso ng pinigang luya. Bisit ka talagang tao ka. Ano na naman ba to? Ah! Sobrang hapdig! Ah! Hindi pa ako tapos. Ah! Indik na! Anak na, gaganti ka pa ha? Tinamaan ko ng luya sa mukha ang aswang kaya ito napapikit. Kinuha ko ang pagkakataong yun para sugurin siya. Nagawa ko siyang saksakin sa isang braso, subalit nakalmot din niya ako sa tagiliran. Hindi mo ko mapapatay. Ikaw ang tatapusin ko! Napakadami mong ebas. Mamatay ka na lang! Pinagsusuntok ko ang halimaw gamit ang kamaong may katas ng luya. Nang makabuelo ay muli ko siyang sinaksak. Tinamaan siya sa may sikmura. Doon ay napatihaya ang halimaw, kaya naman inundayan ko pa siya ng magkakasunod na saksak at taga. Nakakainis ka na. Ano bang meron sa'yo? Huwag mo nang intindihin. Hamak na aswang ka lang. Isang tao na marunong magmahal, magalit at gumanti. At ngayon, matitikman mo ang ganti ko. Hindi! Inundayan ko ng taga ang kanyang leeg hanggang sa tuluyan itong naputol. Noon ay nasigurado ko nang wala na ang matandang aswang. Agad ay tumakbo naman ako palapit kay Tito Jerome na nagawa na ring patayin ng binatang naging asong daga. Tito! Nagawa natin. Natalo natin ng mga halimaw. Wala nang oras para magsaya. Balikan na natin si Yola. Dali-dali kaming pumasok ng bahay. Pabalik sa kwarto ko. Doon ay nadatnan naming tahimik ng nakahiga si Yula. Nakapikit ang kanyang mga mata. Danak ang dugo mula sa kanyang maselang bahagi papunta sa kobrekama. Dugo na kulay pula, ngunit may kahalong itim. Manang,
Kumusta ka na ko? Bakit hindi siya gumagalaw? Patawarin mo ko. Nabigo ako. Manang naman, ano po ba kasing nangyari kay Yula? Nakuha niyo po ba yung binhi ng aswang? Nailabas ni Manang Des ang maliit na halimaw, anak. Kitang-kita ko. Isang itim na daga, pero Pero ano? wala na si Yula. Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Yula! Yula na! Yula! Gumising ka, Yula! Yula na ako! Gumuho ang mundo namin ni Tito Jerome. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi kinaya ni Yula ang epekto ng halimaw sa kanyang sinapupunan. Dahil doon na ilang araw, linggo, buwan at taon din akong nalunod sa pighati. Hindi ko malaman kung paano ako babangon. Mabuti na lang at nagawa ko namang makaahon paglaon. Sa tulong na rin ng madalas na pagbisita ni Manang Disa sa bahay. Pinapainom niya ako ng mga halamang gamot na nakakatulong kahit paano para gumaan ang pakiramdam ko. Sa awa rin na may kapal, hindi na ako ulit nakaengkwentro ng ganoong mga nilalang.